Una po sa lahat, ibabati muna sa inyo ng magandang hapon o gabi na rin po sa inyong dalawa. No? Tanong ko lang muna sa inyo, maaaring nakakarinig tayo ng mga masasamang balita, kaguluhan sa paligid at iba pa. Pero curious lang ako, no? Ano ba mas gusto nyo? Kapayapaan o yung tinatawag na peace? Or kasiyahan o yung tinatawag na happiness? Ano ba mas gusto nyo sa dalawa na yan at bakit? Para po sa akin is kapayapaan kasi po parang napapansin ko sa paligid ngayon sobrang gulo, daming issue tungkol sa mga flood controls, ganun. Yung mga balita sobrang gulo kaya para sa akin kapayapaan po. Ikaw naman. Para po sa akin kapayapaan kasi po for me po is yung parang ma-remind po sa atin na may Panginoon pa rin po. Naranasan niyo po ba na halimbawa ang dami niyo mga pinagdadaanan sa buhay? Minsan naisip niyo po ba parang gusto niyo nang umalis, gusto niyo tumakas sa realidad, o mas gusto niyo harapin lahat-lahat kahit anong mangyari? Mas gusto ko na lang po harapin lahat-lahat. Mm-hmm. Kasi po dito lang naman po yung mangyayari sa mundo ng tao, pero kapag nasa itaas na po tayo ay hindi na po natin mararanasan yun. Ikaw naman? Para sa akin po gusto ko din harapin kasi every problem nagbibigay ng lesson, saka nagpapatatag sa sa mga tao. Bawat problema, pagsubok na lilipasan din po yan, nagbibigay ng lesson sa tao kung paano maging tagumpay. Mm-hmm. Sa tingin nyo, ano bang pinaka-nakakatakot kunwari sa isang tao? Pag-ibig ba? Utang sa pera? O kamatayan? Para sa iyo, ano bang pinaka-nakatakot dito at bakit? Para sa akin po kasi pag-ibig kasi ang daming nababaliw na tao. Yari dito ikaw. Para naman po sa akin, kamatayan po. Kasi po, hindi po natin alam kung saan po talaga tayo mapupunta. Kung sa langit po ba or sa infierno. Okay, interesting, no? Pero balikan natin isang tanong nito, no? Mahirap ba magmahal ng isang tao sa panahon ngayon kumpara dati? Siguro po, hindi naman po siguro basta marunong ka lang po talaga maging loyal sa partner mo po or sa ibang tao din po. Mm-hmm. Ikaw naman? Para sa akin po is nakakatakot kasi daming tao ngayon na manggagamit or kaya piniperahan ka lang. Tsaka yung iba kasi kumbaga nilalaro-laro lang nila, hindi nila iniisip pinararamdaman ng partner nila, ganun. Naintindihan ko. Pero curious lang, no? Do you think ba patas ba ang buhay o hindi patas? Base sa nakikita nyo sa paligid, sa karanasan nyo? Hindi po kasi merong merong mahirap, merong mayaman. Tsaka yung mga mayaman po kasi sarap buhay, tsaka yung mahihirap po hindi napapansin masyado. Ikaw naman? Ganun din po. Yung din po, yung hirap din po sa buhay. Yung kagaya po ng halimbawa po yung ibang may mga katungkulan po, natuto po sila magkurap na dapat po ay para sa bayan. Naintindihan ko naman, no? Pero bigyan ko kayo ng simpleng senaryo lang, no? Huwag kayong mag-alala, wala kayong kinalaman dito. Itago na lang natin sa mga taong isang mabuti at isang masamang tao. Yung mabuting tao, mais ang kanyang ugali, mais ang kanyang karakter, pero ito ang problema. Siya ay laging sinasaktan. Siya ay laging iniiwan sa ere. Lagi nilang hina-heartbroken, lagi nilang binabasted. Pero green flag itong tao na to. Familiar mga kayo dito, no? Red and green flag, no? Pero yun yung problema, lagi siyang kinakawawa ng mga tao. Versus yung masamang tao, masama na yung ugali, kitang-kita pagiging masama. At ang ginagawa nila ay lagi nilang sinasaktan ang mga mabuting tao. Pero ito yung matinding twist. Mas dumadami pa ang kaibigan itong masamang tao na to. At marami pa doon ay nagkakajowa pa yung mga yan kahit red flag na ang ugali ng isang tao. Simple naman tanong ko lang sa inyo. Napapansin yung ganyang trato na yan sa totoong buhay? Opo. Ikaw? Opo, kasi yung masama po yung ugali, kumbaga marunong sila magyabang. Kaysa po dun sa mga mababait kasi para sa mga sa mga masamang tao, mahina yung taong yun, madaling apihin. Yun po, kapag kasi masama ka, parang ang hirap mong kalabanin.
dami mong, kumbaga po sanay ka na sa mga ganyang bagay. Kasi yung mababait kasi minsan laging naloloko. Yun po, madali silang saktan kasi pinapakita nila na mahina sila. Ikaw, papansin mo yung ganun? Opo, Bakit napapansin ganun? po. Kasi po, yung mga masasama po, parang mas malawak po yung nila sa pakikihalubilo, pagbigay ng impluwensyang masasama. Ganun po. I see. Pero ito lang, no? Naawa ba kayo sa mga mabuting tao? Opo. Ikaw? Same po, kasi pero meron namang mabubuting tao na hindi nagpapatalo. Pero kasi yung ibang mabubuting tao kasi mahina yung loob nila. Kumbaga, hinahayaan na lang nila, hindi nila nila nilalabanan. Do you think ba dapat bang mahalin ang mga mabubuting tao? Opo, para sa akin kasi po yung mabubuting tao po is madaling mapakisamahan, mapagkatiwalaan, tsaka hindi ka po tatraidorin. Ikaw naman. Ganon din po sa kanya. Kailangan mo din po, syempre po, kailangan mo din po palitan yung, kung ano po yung pinapakita sa'yo ng tao, kailangan mo din pong palitan yung ganun. Ito kasi ang problema eh. Di ba lahat po tayo tinuruan, kung kayo magiging mabuti ka sa kapwa mo tao, sa totoong buhay lang talaga, wala tayong problema niyan. Ang may problema ay yung mga taong aabusuhin tayo. Makikita nila na sila ang may mali at alam nila sila ang mapapahiya. Kaya lamang sa panahon ngayon, ito na yung problema. Baliktad na. Pag igagawa ng mabuti, sa mata ng iba, masama ka na o parang KJ na o kung ano pang itatrato sa'yo. Versus kapag kunwari gagawa ka ng masama, example lamang, ay parang okay-okay lang pag gumawa ng mali dahil parang normal na lang tuloy sa lahat-lahat. Napapansin nyo ba yun? Ikaw? Sa akin din po. Kasi ito yung problema eh. Sabi kasi na marami, kung ano daw nauuso sa mata ng iba, ay okay lang kasi parang tama. Pero hindi nila naintindihan, hindi lahat ng nauuso ay laging tama. At sino ba ang nagdudusa dito? Lahat tayo nahihirapan dito. Kaya sa totoong buhay, hindi talaga patas, lalo na kung pakipag-ugnayan talaga sa isang tao. Ngayon, para masahan nyo maintindihan yan, sundan nyo ang aking mas mabilis ko pong tanong. Tanong ko lamang sa inyo, kayo po ba isang mabuting tao po? Para sa akin po, opo, kasi hindi naman po ako naaapak ng tao. Saka wala po akong binabangga kung wala namang masamang ginagawa sa akin. Ikaw naman. Ganun din po ako. Kasi po, lang din po, parang ako lang din po, naman po yung laging ako lang din po yung laging naaapakan, ganun po. Hinahayaan ko na lang po sila kahit anong gawin nila sa akin na pangbubuli man po yan or yan. Pero sa tingin nyo, kung ilalagay nyo sarili nyo daw from 1 to 10, 1 daw masama daw kayong tao or 10, sobra daw kayong mabuti. Saan nyo po ilagay sarili nyo from 1 to 10? 8 na lang po sa akin. Mga 8. Ikaw? Sa akin po kasi 7 po kasi marunong din po ako mag-balance ng ugali ko. Mabait po sa mabait, tsaka pangit yung ugali sa pangit din yung ugali. Kala ko 6-7 eh. Hindi, joke lamang. Pero sa tingin nyo, ano ba yung sabihin ng mabuti para sa inyo? Mabuti po yung mabuti po para sa amin hindi po kami mapapahamak doon. Safe po kami sa mabuti. Ikaw naman? Yung mabuti naman po para sa akin ay yung nasunod ka po sa magulang mo, yung wala ka pong inapakang tao, tapos yung mapagbigay ka po, tapos may mabuting puso. Pero ganito, may liba yung magbasa ng dictionary? Opo. Ikaw? Hindi po. Pero nagsasearch ko naman kayo kay Google kung di nyo alam sang salita. Ikaw, nag-search ka rin minsan? Opo. Bigyan ko kayo ng konting trivia o konting kalaman, no? Sabi po sa dictionary po, para daw masabi na good o mabuti, yan po yung may kinalaman daw sa ugali ng isang tao. Dapat daw wala kang ginagawang masama, wala ka daw ginagawang krimen, at wala ka daw sinasaktan na tao kahit sanggol. Ngayon, kung tama talagang sinasabi ng dictionary, sundan nyo lang itong mas mabis ko pong tanong. Halimbawa lamang, kayo po ba yung nakapagsinungaling po sa tanan ng buhay niyo po? Opo. Ikaw? Opo, wala naman po siguro taong perfecto eh. Yun nga ang problema. Lahat talaga tayo guilty kasi yan ang matutuwa isang bata ang magsinungaling. Ito naman, kayo po ba yung nakapagnakaw ng pera o gamit sa tanan ng buhay niyo po? Halimbawa lang ng gamit, kagaya ng lapis, ballpen, barya, may napulot ka sa daanan, di mo yan binalik, or natuto kang magnakaw ng sagot, nangopya ka, o nagpakopya ka sa exam or quiz sa tanan ng buhay niyo po.
Kayo ba'y nakapagnakaw na kahit anong halaga? Ano po, nung bata po ako kapag lasing po yung papa ko, kumukuha po ako sa wallet. Naku, yari. Parehas lang din po kami kapag lasing po si papa. Naiintindihan ko naman, no? Sa totoong buhay lang, lahat talaga tayo guilty. Kasi imagine mo lamang, kunwari, tayo hinuli ng mga pulis, dinala tayo sa korte, yung pala ang kaso, nagnakaw ng barya, nangupya sa katabi, nagnakaw ng lapis. Bagamat nakatawa siyang tingnan, pero doon nga nagsisimula yung problema. Yung maliit na bagay, natututo na rin magnakaw ng malaking halaga. Eh, di man natin si dinadama yung ibang mga politiko, pero yun na nga, alam nyo na, di ba? Kaya yun yung dahilan kung bakit lahat taga tayo dyan ay guilty. Pero ito po, kayo po ba'y nakaranas na magalit sa isang tao? Opo. Ikaw? Sa akin din, opo, kasi po nagalit po ako nung first sa papa ko po. Kasi nga po madami siyang ginawang kasalanan hanggang sa napahiwalay kami sa kanya. I see, sorry to hear that, no? Pero, syempre, imagine nyo, kunwari, tayo niloloko o sinasaktan, kunwari tayo ng isang tao, no? Syempre, kaloko naman sabihin talaga hindi ka nasasaktan, pero sa ng puso mo, parang gusto mo nang sabunutin o sampalin yung isang tao, pero sa isip lamang, hindi mo talaga siya gagawin. Kaya lamang, sabi nga po dito, hindi man po tayo pumatay ng tao, pero baka tayo nakapatay na ng masasakit na salita sa isip lamang. Na saan tumagos? Sa puso ng isang tao. Kaya may nasasaktan sa puso. Kaya lamang, lahat taga tayo dyan ay guilty. Pero ito po, nagagamit mo minsan ang pangalan ng Panginoon sa walang kabuluhan. Halimbawa, naglalakad kayo, bigyan kayo ng dapa. Napa-OM, alam niyo na po yun. Opo. Ikaw? Opo. Hindi po. Never pa? Opo. O, mabuti pong gano'n kasi ganito lamang yan. Mahal niyo ba mga nanay niyo? Opo. Ikaw? Sobra po. Kapag ba yung kunwari lamang, gagamitin yung pangalan ng nanay niyo kunwari sa walang kabuluhan. Halimbawa, nandito kayo sa lugar na to, isa sa inyo nadapa lamang, nagtawanan kayo. Biglang napa-OM, insert mother's name, kahit wala naman siyang kinalaman dito. Nadapa ka lang. Okay lang ba yun? Babanggitin mo siya bilang expression lamang? Hindi po kasi nanay mo yun. Ikaw? Hindi din po. Kasi po, kapag ginamit po yung mga ganun, ay parang kinakahiya mo po siya ganun. Exactly, kasi kaya hindi rin kayang gawin yan kasi mahal natin ang mga loved ones natin o yung mga taong naging importante sa buhay natin. Kaya hindi talaga normal na sisirain natin ang kanyang pangalan sa walang kabuluhan. Pero sana nga, ay ganyan din yan sana sa Panginoon. Pero don't get me wrong po, hindi ibig sabihin, or in other words, kahit hindi na kayo ang magsabi niyan, naririnig nyo na yan sa paligid dyan. Nagiging normal na parang murahin ang Panginoon sa maraming dahilan. Nabagsak ang cellphone, nadulas lamang, umulan lamang, may minura na kagad ng Panginoon. Ang tawag kasi doon ay blasphemy or pambabastos. And unfortunately, halos lahat agad dito guilty. Linawin ko po sa inyong dalawa, hindi ko sinisiraan, hindi ko inuusgahan. Itong mga tanong na to ay tanong po ng lahat sa atin. Sa tingin nyo kaya, halimbawa, tayo po ay mamamatay for example, at haharap tayo sa tinatawag na judgment day sa Panginoon. Do you think kayo ba'y guilty sa nagawa yung kasalanan or innocent kayong tao? Guilty din po. Ikaw? Same po, guilty. Sa tingin nyo, saan kayo pupunta kunwari pag kayo namatay? Sa langit ba kayo pupunta o sa impyerno? Tanong lamang po. Depende po kung maraming kasalanan. Hindi sa impyerno po. Ikaw naman? Depende din po yan kasi lahat naman po tayo, hindi naman po natin alam kung saan po talaga tayo mapupunta. Naintindihan ko, pero bigyan ko kayo ng simpleng senaryo, no? Kunwari may isang kriminal. Halimbawa, ang kanyang ginawang krimen ay nagnakaw lang siya ng toyo at suka sa sari-sari store. Kunwari lamang. Versus yung isa naman, nagnakaw ng pera sa bangko. Both ay nagnakaw, wala silang pinatay na tao, nampahamak lang sila ng may buhay, kaya nagnakaw sila. Ngayon, ito ang sasabihin ng dalawang kriminal sa harap ng judge. Judge, guilty po sa nagawa kong kasalanan, pero hindi ko po alam kung saan ako pupunta. Baka naman depende po. Kaya ko mang bayaran po ito, ayusin ko na lang po ito, or lahat-lahat, pero baka hindi po sa kulong pupunta. Pero sasabihin pa rin ng judge, kahit anong panghalaga yan, kahit ba ni toyo o suka o pera man niya na medyo malaki-laki, ang problema, kailangan niyang pagbayaran, kailangan talaga siyang itapon sa kulungan. Tama po ba? Opo. Ikaw, tama po ba yun? Opo, kasi iba na kasi sa panahon ngayon eh. Big deal na sa
sa kapag konting bagay lang nanakaw mo. Tama yung sabi mo, yung salitang big deal. Kasi ang problema kasi, ganito ang sinasabi talaga ng Bible. Sabi kasi sa Biblia, ang mga taong nagsinungaling, nagnakaw, nagtanim ng galit, at iba po mga nagawang kasalanan, magaan man yan o mabigat, ginawa natin o sa isip lamang, pero sa mata ng Panginoon ay walang marating sa langit, hindi makikita ang kailan ng Diyos kung hindi itatapon po sa nagabagang apoy o impyerno. Sa tingin nyo, kayo po ba'y nag-aalala sa sinasabi ng Bible na maaaring kayo pong dalawa ay sa hell mapupunta, subalit, hindi lang kayong dalawa. Lahat tayo, kasi may nagawa talaga tayong kasalanan sa harap ng Panginoon. Kayo po ba'y nag-aalala sa sinasabi ng Biblia? Opo. Ikaw? Opo. Ano man po talagang mangyari, dapat tayo mag-alala kasi po buhay ang pinag-uusapan natin. Oo, biglaan lang itong interview na to, pero don't get me wrong po, wala akong masamang intensyon. Ako lang po ay nagmamalasakit lamang bilang isang Pilipino katulad nyo. And tanong ko lamang ay ganito, mahal niyo po ba sarili nyo? Opo. Ikaw? Sobra po. 100%? Opo. Ikaw din? Opo. Mahal niyo po ba ang buhay? Opo. Ikaw din? Opo. 100%? Opo. Perfecto ba tayong tao? Hindi po. Diba? Hindi. Lahat taga tayo ay nagkakamali. Pero ito kasi ang sinasabi ng Bible. Sabi kasi sa Biblia, ang kabayaran po sa ating nagawang kasalanan ay kamatayan. Oh, don't get me wrong po. Hindi ibig sabihin nito, after ng interview natin, ay may mangyayaring masama sa inyo. Hindi po mangkukulam, wala akong black magic, hindi po ganito. Yan kasi ang sinasabi ng Bible. Dahil ang totoo talaga, patay na talaga tayo mula sa simula. Wala kayo dapat dito, walang interview. Dapat nga itong lugar na to, duguan na to lahat, di ba? Wala kang makikitang napakatahimik na lugar na to. Bakit? Kasi nga, kahit ang Panginoon ay galit sa kasalanan at may impyerno talaga, gusto pa rin ibahagi ng Panginoon ang tinatawag na mercy. Narinig yung salitang mercy? M-E-R-C-Y? Narinig nyo na yan? Ano sa Tagalog nun? Anyone? Nagsisimula sa letter A. Awa po. Tama, awa. Yun. Kayo ba nahingi ng awa sa araw-araw? Sa Panginoon po. Ikaw? Yan lang din po. Tama naman. Kasi pag tayo humingi ng awa sa Panginoon, yan inamin natin tayo po ay makasalanan, inamin natin tayo po ay mahina, at tayo po ay humingi ng tulong sa Kanya. Imagine nyo kasi kung walang mercy o walang awa, wala na talaga tayo from the first place. Kaya nga lang magtaka tayo, araw-araw tayo gumagawa ng kasalanan. Kung hindi po ginagawa natin, sigurado sa isip natin. At syempre, wala akong alam kung ano pong nilalaman ng inyong puso, kung malinis siya o marumi. Dahil ang Diyos lang po nakakaalam. Pero hindi siya nagkukulang ng banta. Na kaya isang tayo nakagawa ng kasalanan dahil mula sa simula, ang puso natin ay gustong gumawa ng mali talaga. Kaya ang totoo, lahat taga tayo dito ay delikado talaga. Pero dahil sa awa ng Panginoon, nagbabago ito at may isang salita kung bakit nagbabago sa lahat-lahat. Ano ang ginawa ng Panginoon sa ating lahat upang hindi tayo itapon sa impyerno at tayo po ay makalis po sa Judgment Day? Ano ang ginawa ng Panginoon para hindi tayo mapahamak? Pinako po siya sa krus. Naniniwala ka doon? Opo. Tayo pong lahat ay makasalanan, di lang sa Pilipinas, pati sa buong mundo. Tama po ba? Pero yun nga, ang ginawa po ng Panginoon Kristo po noong 2,000 years ago, syempre hindi pa tayo buhay that time, hindi pa usong internet at lahat ng technology. Pero si Jesus, nung siya po ay naging tao dito, nagkatawang tao, wala siyang hinangad kundi mahalin na lahat ng tao tulad natin. Kinausap niya lahat ng tao, binahagi lang niya ang salita ng Panginoon, pero anong ginawa sa kanya? Hindi siya minahal. Siya ay tinorture, siya ay pinatay, at siya ay pinako sa krus ng Kalbaryo. Sa anong dahilan? Wala. Nagbahagi lang siya ng katotohanan, sa mata ng iba, masama na. Para isang mabuting tao. Ang ganda-ganda na ang ginagawa, lagi nilang binabasted or sinasaktan na lang. Hindi po ito panghuhugot, pero yun kasi ang reality. Si Jesus, alam niya na gano'n ang mangyayari. Kasi sabi rin sa Bible, from the first place, alam na natin ang katotohanan, pero pinagtatakpan natin. Parang ganito lang yan. Kapag ba kayo ay nahuling gumagawa ng mali, di ba nagmamaang-maangan tayo? Tama po ba? Opo. So yun ang problema. Alam ng Bible na medyo marumi ang puso natin. Yun kasi ang dahilan kung bakit pinatay nila si Jesus para pagtakpan ang katotohanan. Pero hindi nila naiintindihan si Jesus ay Panginoon. Kaya nga siya ay nabuhay sa pangatlong araw. Bilang hudyat na matagal na pong natalong kasalanan, matagal na pong talong kasamaan at meron pong buhay na walang hanggan. Sa madaling salita po, para maligtas sa isang tao, wala yan sa mabuting gawa.
dahil ang kaligtasan po ay nasa biyaya o regalo ng Diyos. At para doon tayo maligtas, may binigay ang Panginoon na dalawang regalo para magamit natin ito. Una, narinig yung salitang repentance? First nyo lang narinig? Opo. Okay, when you say po repentance or repent, sa Tagalog po ay pagsisisi sa kasalanan. Ito lamang yan. Halimbawa, inaapoy kayo ng lagnat. Makapunta ba kayo dito sa lugar na to? Diba? Hindi nyo ma-enjoy yun, diba? So, pag tayo'y nagkasakit, gusto nyo laging gumaling. Pag po tayo may nagawang kasalanan, anong gagawin natin? Talikuran, lumayo, at baguhin ang kaisipan sa tama. Ibig sabihin, hindi lang yan basta sorry. Patuloy tayong lalayo sa kasalanan. Yan yung pagsisisi. At ang pangalawa po ay ang pananampalataya or faith kay Jesus Christ as Lord and Savior. Pag nagawa tayo yung dalawang bagay na yan, ay tsak, pwede tayo patawarin ng Panginoon, yung tayong bagong puso at isipan, at higit sa lahat po, anuman ang pagsubok na pigadaan natin, meron pong pag-asa. Hindi sa mundo na to, kundi sa Kanya lamang. At dahil doon, meron pong buhay na walang hanggan. So, bago po umalis, meron na akong mabilis sa tanong lamang. Do you think ba nagsasabi kaya akong totoo sa ating napag-usapan po? Opo. Ikaw? Para sa akin po, opo, kasi nagbabasa din po kasi kami ng Bible dati sa church. I see. Pero sa tingin nyo, pag-iisipan niyo po ba ang ating napag-usapan po? Opo. Ikaw? Opo. Okay lang po maging honest po tayo, no? Do you think ba na-offend ko ba kayo sa ating napag-usapan o hindi naman po? Hindi po kasi wala naman po masama sa pag-uusap. Mm-hmm. Ganon din po ako. Kasi po, din po about Bible lang din naman po. I see. Halimbawa lamang, no? I think meron kayong Bible na, no? Nagbabasa ba kayo lagi? Pag lang po, pag may time po. Kapag, May time. opo. Ikaw? Medyo hindi na po kasi nabibisi na po sa ACADS. Naintindihan ko naman, pero ganito lamang. Kunwari kayo nagugutom, anong gagawin nyo? Hahanap po ng pagkain. Ikaw? Ganon din po. Di ba? Araw-araw tayo kakain kasi kundi magkakasakit po tayo. Sana nga po, no matter how busy we are, sana po ay mabasa natin ang kanyang salita na yung tinatawag na Bible at isabuhay natin. Kasi kaya po tayo dito sa mundo na to ay para makilala natin ang Panginoon habang buhay. Bilang pagkatapos po, ang masamang balita, walang mabuti sa atin, lahat tayo guilty, lahat po tayo sa hell mapupunta kasi yan ang sinasabi ng Bible at talagang justice yan ng Panginoon niya. Pero mabuting balita ay maraming maliligtas, hindi nga lang po lahat. Siyempre maganda po kung kayong dalawa po ay maliligtas, kasama sa maliligtas, kung talaga po tayo ay nagsisi sa kasalanan, yan yung repentance, at nanampalataya or faith kay Jesus Christ as Lord and Savior. Dahil pag nagawa tayong dalawang bagay na yan, pwede patawarin ng Panginoon, bigay tayong bagong puso at isipan, at higit sa lahat po, anuman ang pagsubok na pigadaan natin, meron pong pag-asa. Hindi sa mundo na to, kundi sa Kanya lamang, at dahil doon, meron pong buhay na walang hanggan. So, maraming salamat dito sa oras na to. Meron ba yung katanungan po? Wala na po. So, walang katanungan po, pinagpapasalamat dito sa oras na to. Mag-ingat po kayong dalawa. Stay safe po sa inyo. Stay dry kasi umuulan na po talaga rin, no? At God bless po sa inyong dalawa. Salamat po at ingat po kayo. Salamat po.